7 taon na puno ng takot kung saan bawat gabi ang mga babae sa baryo ay nabubuhay sa kaba, nagsasara ng bintana, at yumayakap sa kanilang mga anak, umaasang hindi darating ang anino ng gabing iyon. Isang lalaki na umamin na sinaktan na niya ang daan-daang babae at nanatiling tahimik sa gitna ng komunidad. Hindi siya multo, hindi siya alamat. Siya ay tao, ngunit ang kanyang isip ay mas madilim kaysa sa pinakamadilim na gabi sa Barangay Manon. Ano ang nagtutulak sa isang tao upang maging ganoong uri ng halimaw? Paano niya nagawang dayain ang batas sa loob ng maraming taon? At ano ang sa huli ang nagpatumba sa kanya? Inamin ang lahat ng kanyang kasalanan na may ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa kung paano lumalaki ang kasamaan mula sa loob mismo ng tao, mula sa galit, kasakiman at pagnanais na maghari. Huwag palampasin ang 1 segundo. Dahil sa dulo ng video na ito, malalaman ninyo kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng tao at halimaw. I-click ang like kung gusto ninyo ang ganitong uri ng tunay na kwento. At huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang mga kwentong puno ng misteryo, emosyon at aral sa buhay mula sa amin. Ang simula ng bangungot. Nang gabing iyon, Hunyo 2012, isang mahinang ihip ng hangin ng tag-araw ang nagmumula sa direksyon ng mga burol ng apog sa bundok Kapur. Sa malayo, ang tunog ng mga kuliglig ay sumasabay sa ugong ng maliit na neon lamp sa dulo ng barangay Karangmojo Outpost. Natutulog na ang mga tao. Sa mga simpleng bahay kubo, tanging ang malabong liwanag mula sa kusina ang nagpapahiwatig ng tahimik na buhay. Matagal nang sikat ang baryo na ito sa kapayapaan. Bihira lang ikandado ng mahigpit ang mga pinto ng bahay, sapat na ang isang maliit na patpat para suportahan. Wala ditong magnanakaw, walang krimen. Lahat ay nagkakakilala, lahat ay nagtitiwala, sabi ng mga matatanda. Ngunit ng gabing iyon, nagsimulang mabasag ang tiwalang iyon. Bandang 11:11 ng gabi, biglang umiyak si Ate Rina, isang bata pang ina na 2 taon pa lang ikinasal. Nagtatrabaho ang kanyang asawa sa Mindanao, iniiwan si Rina at ang kanyang munting sanggol sa bahay na pamana ng magulang. Ang iyak ay matinis, putol-putol, tulad ng sigaw mula sa kaibuturan ng isang bangungot. Ang pinakamalapit na kapitbahay, si Aling Sum, sa simula ay inakala na nananaginip lang si Rina. Ngunit nang hindi tumigil ang iyak, tumakbo siya palabas ng bahay, binuksan ang flashlight, at tinawag si Rina. Anong nangyayari na? Walang sagot. Ang tanging naririnig ay ang histerikal na iyak ng sanggol. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang mga residente. Natagpuan nilang bukas ang likod na pinto ng bahay ni Rina, at nabuksan ang bintana na gawa sa kahoy. Sa sahig na lupa, may bakas pa ng maliliit na hubad na paa, ngunit malinaw na papunta sa palayan. Si Rina mismo ay nakahiga sa sulok ng silid. Nanginginig ang katawan, nanlalabo ang mukha. Hindi siya makapagsalita. Tanging luha ang patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Nang dumating ang mga opisyal ng seguridad ng baryo, nakaamoy sila ng matapang na amoy tulad ng Lysol mula sa ospital. Bakit may amoy gamot, bulong ng isang matandang tanod. Ngunit walang sinuman ang nakaunawa sa kahulugan nito ng gabing iyon. Lumalaking anino. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakaibang pag-atake sa buong Karangmojo. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa tindahan, sa bukid, at maging sa kapilya. May nagsasabing multo, may nagsasabing tao. Ang tiyak, mula ng gabing iyon, wala ng bahay na hinayaang bukas pagkatapos ng takip silim. Pinili ni Ate Rina na manahimik. Ayaw niyang ikwento ang detalye ng pangyayari. Paminsan-minsan lang siyang bumubulong kay Nurse Lising, ang nurse ng baryo na dumating upang tingnan siya. Pumasok siya sa bintana. Ang amoy ay matapang tapos nagdilim ang lahat. Naawa si Nurse Lising. Alam niya na mas malalim ang trauma kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Mula ng araw na iyon, bawat gabi, binubuksan ni Rina ang ilaw hanggang umaga. Samantala, tinawag ni Kapitan Karto ang mga pinuno ng purok. Nagdesisyon siyang palakasin ang ronda sa gabi. Huwag kayong maniwala sa engkanto, sabi niya ng matatag. Ito ay tao, hindi multo. Kailangan nating maging alerto. Ngunit kahit may nagbabantay sa Tanod Outpost, patuloy na kumakapal ang takot sa bawat tahanan.
Sa likod ng tunog ng kuliglig sa gabi, nagsimulang makarinig ang mga tao ng ibang bagay, ang bulong-bulungan tungkol sa anino ng bundok Kapur. Isang hindi kilalang tao na naghahasik ng takot. Sinubukan ng ilang kabataan na magbiro upang mabawasan ang tensyon. Baka magnanakaw lang siya ng manok, sabi niyo habang natatawang kinakabahan. Kung magnanakaw ng manok, bakit may amoy ospital? Sagot ng kanyang kaibigan. Biglang nawala ang tawanan. Sa mga sumunod na gabi, tila huminto sa paghinga ang baryo. Ang tunog ng aso na tumatahol ay nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga residente. Bawat yabag sa labas ng bahay ay nagpapahinto sa kanilang paghinga. Walang nakakaalam na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang bangungot, isang terorismo na bumabalot sa bundok Kapur sa loob ng maraming taon. At sa madilim na dulo ng palayan ng Karangmojo, sa pagitan ng hihip ng hangin at amoy ng tuyong lupa, may isang taong naglalakad ng tahimik. Ang kanyang katawan ay hubad, tanging isang itim na tela ang nakatakip sa kanyang mukha. Huminto siya sandali, tinitigan ang mga ilaw ng tanod outpost na kumikislap, at pagkatapos ay bumulong ng mahina na parabang kinakausap ang sarili, hindi pa ngayon. Mahaba pa ang gabi. Nawala ang kanyang mga yapak sa dilim. Paglaganap ng takot. 2 linggo ang lumipas mula ng gabing basagi ng sigaw ni Ate Rina ang katahimikan ng Karangmojo. Ang oras ay dahan-dahang lumipas sa ilalim ng init ng tag-araw. Ngunit ang anino mula sa gabing iyon ay hindi pa rin umaalis sa isip ng mga residente. Bawat hapon, kapag nagsimulang lumubog ang araw at bumabalik ang mga maya sa kanilang pugad, tinitingnan ng mga tao ang langit na may pag-aalala na mahirap ipaliwanag. Sa tindahan malapit sa kapilya, pinag-uusapan nila ang pangyayari sa mahinang boses. Para bang natatakot na maililitaw mula sa hangin. Baka lasing lang, sabi ng isang matandang lalaki. O kaya, ordinaryong magnanakaw. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila walang laman, walang paniniwala. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo, muling nabasag ang peking katahimikan. Nang gabing iyon, sa kalapit na baryo ng Lipar, biglang namatay ang kuryente pagkatapos ng gabi. Ang hangin ay humihip mula sa direksyon ng bukid ng Bato Apog, nagdadala ng tuyong alikabok at amoy ng sinunog na lupa. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng tubuhan, si Ate Teresa, isang dalaga na mag-isang nabubuhay mula ng iwanan ng kanyang mga magulang, ay nagsindilang ng maliit na kandila sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang liwanag ng apoy, sinusubukang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pagdarasal, at pagkatapos ay humiga sa manipis na banig. Ngunit, pagkatapos ng ilang minuto, narinig ang isang mahinang kaluskos mula sa bintana ng sala. Gumalaw ang kandila. Sumayaw ang anino nito sa dingding. At sa isang iglap, lumamig ang hangin sa silid na parang balon. Bumukas ng malaki ang bintana. Pumasok ang figura ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay hubad, ang kanyang mukha ay nakatakip ng itim na tela. Tanging ang mga mata lang niya ang kumikislap sa dilim. Hindi nakasigaw si Ate Teresa. Tinabunan ang kanyang bibig. Nahinto ang kanyang paghinga. Pumuno ng amoy Lysol sa kanyang ilong. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang figura ng kasing bilis ng pagdating nito. Iniiwan ang bahay na tahimik at ang katawan ni Teresa na nanginginig sa sulok ng silid. Nang dumating si Aling Sum at ang mga kapitbahay, dahil sa kakaibang tunog, natagpuan nilang bukas ang likod na pinto, nabuksan ang bintana, at nawawala ang ilang piraso ng pera na nakalagay sa mesa. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pangungusap na binigkas ng figura. Sa nanginginig na boses, bumulong si Ate Teresa. Sinabi niya, kung sisigaw ako, papatayin niya ako. Ang balitang iyon ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa tuyong hangin. 2 babae, 2 baryo, 2 magkaparehong pangyayari. Wala nang makapagtataka na may isang tao na nakatago, nagbabantay sa kanila. Mula ng gabing iyon, nagbago ang mapayapang mukha ng bundok Kapur. Ang mga pinto ng bahay ay ngayon ay may 2 kandado. Hindi kailanman pinapatay ang mga ilaw. Maging ang tunog ng manok na tumilaok ay nagpapabilis ng tibok ng puso. Agad na dumating si Kapitan Karto ng Karangmojo sang Lipar. Tinipon niya ang mga lalaki at kabataan, bumubuo ng pinagsamang ronda team. Ang tanod outpost sa gitna ng baryo ay laging may ilaw. Isang maliit na apoy ang hinahayaang umuusok buong gabi.
Mula doon, ang mga burol ng bato-apog ay nakatayo tulad ng isang higanting anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mga palatandaan at paghahanap. Kung kaya niyang lumitaw at maglaho ng napakabilis, alam niya ang bawat daanan dito, sabi niyo, ang 22 taong gulang na tanod na kabataan. Maaaring siya ay taga rito, bulong ng iba. Walang sumagot. Ang mga salitang iyon ay masyadong nakakatakot para kumpirmahin. Si Nurse Lising, ang nurse ng baryo, ay naglalakad sa araw at gabi upang tumulong sa mga residente, nagdadala ng salabat at malambing na salita. Alam niya na ang takot ay maaaring magpatigil sa mga tao sa pagdarasal. Ngunit alam din niya na sa likod ng nag-aalalang mukha ng mga lalaki ng ronda, mayroong hiya dahil sa hindi nila kayang protektahan ang mga babae sa kanilang sariling komunidad. Isang gabi, sa huling bahagi ng Hulyo, bandang hating gabi, narinig ng ronda team sa West Outpost ang tunog ng mabilis na mga yabag sa likod ng bahay ni Aling Sum. Agad silang humabol na may flashlight at kahoy na pamalo. Sa malayo, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, isang katawan na walang damit ang tumatakbo sa gilid ng palayan. Ang kanyang mga paa ay magaan, hindi man lang nadulas sa basang lupa. Habulin! Habulin, sigaw niyo! Humabol sila, ngunit ang maputik na lupa ay nagpabagal sa kanilang mga yapak. Tumawid ang figura sa likod ng malaking kumpol ng kawayan at pagkatapos ay nawala. Tanging ang matapang na amoy lisol ang naiwan sa hangin. Huminto ang mga tanod na hingal na hingal. Alam niya ang lahat ng daanan sa palayan na ito, bulong niyo. Tinitigan ni Kapitan Karto ang lupa, kumuha ng isang dakot na putik at inamoy. Baka nagtrabaho siya sa bukid, sabi niya ng mahina. Ang pangungusap na iyon ay naging isang bagong mantra na nakabitin sa isip ng lahat. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis mula sa Lipar Police Precinct. Sinuri nila ang mga bakas ng paa, kinapanayam ang mga residente, ngunit walang nakita. Walang fingerprint, walang palatandaan, maliban sa amoy ng lisol at ang walang hugis na takot. Ang isa sa mga batang pulis ay mahinang nagsabi, kung siya ay tao, masyado siyang matalino para sa isang taga-baryo. Pagdududa at pananampalataya. Ang mga sumunod na araw ay naging mahaba at tahimik. Bawat tunog ng patpat na nabali ay nagpapalingon sa mga tao. Bawat anino sa dingding ay lumilikha ng bagong bulong-bulungan. Nagsimulang magduda ang mga residente sa isa't isa. May nag-akusa ng palihim sa kanilang sariling kapitbahay dahil madalas itong umuwi ng gabi. Mayroon ding naniniwala na ang gumagawa ng krimen ay isang engkanto na nagbabantay sa bukid ng bato. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Kiai Hamim mula sa Karangmojo. Tumayo siya sa harap ng kapilya at pinamunuan ang sama-samang pagdarasal. Ang kanyang boses ay kalmado, puno ng pananampalataya. Ang takot ang unang sandata ng kasamaan. Huwag nating hayaang magdilim ang ating puso bago magdilim talaga ang gabi, sabi niya. Ang pagdarasal ay nagdala ng kaunting kapayapaan. Ngunit sa likod ng mga pader ng bahay, nananatiling gising ang mga tao na nakabukas ang mga mata. At sa malayo, sa likod ng tuyong puno ng tiyak, may isang taong nakatayo ng tahimik, tinitigan ang direksyon ng baryo. Alam niya ang lahat ng daanan, bawat maliit na kalsada, bawat bahay na kalahati lang ang nakakandado. Naunawaan niya kung kailan tumitilaok ang manok, kailan dadaan ang ronda, at kailan nagiging pabaya ang lahat. Sa isang bulong na halos hindi marinig, umiti siya sa kanyang itim na takip. Natatakot sila, bulong niya. At habang natatakot sila, narito ako. Ang gabisang Lipar ay hindi natahimik. Humihinga ito ng mahina tulad ng isang dibdib na nagpipigil ng kaba. Sa ilalim ng kalangitan na walang bituin, naghahanda ang bundok kapur na pumasok sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan nito. Ang pag-atake sa Rongkop. Isang buwan lamang pagkatapos ng insidente sa Lipar, muling dumating ang masamang balita. Sa simula ng Agosto 2012, ang hangin sa bundok kapur ay nagsimulang maging mas mainit at mas tuyo. Ang mga dahon ng puno ng tiyak sa gilid ng kalsada ay naging kayumanggi, ang damo sa gilid ng palayan ay nanilaw, at ang alikabok ay umiikot sa bawat yabag. Sa malayo, ang bukid ng apog ay tila tahimik na para bang nagtatago ng lihim. Ngunit sa puso ng mga residente, ang takot ay patuloy na tumitibok. Sa pagkakataong ito, ang barangay Rongkop naman ang biktima,
isang maliit na baryo sa mabatong dalisdis na humigit kumulang 1 oras na biyahe mula sa Anglipar. Ang mga bahay doon ay nakatayo ng magkakalapit sa gilid ng daan ng lupa, napapalibutan ng maliliit na bangin at bukid ng mais. Sanay ang mga residente sa katahimikan, ngunit ng gabing iyon, nabasag ang kanilang katahimikan ng isang matinis na sigaw. Bandang hating gabi, si Aling Sumi, na pansamantalang nakatira sa bahay ng kanyang kapatid, ay nagising dahil sa tunog ng mga yapak sa labas. Ang tunog ay mahina, ngunit regular, tulad ng isang taong naglalakad ng walang sapin sa paa sa ibabaw ng buhangin. Tumingin siya sa bintana. Ngunit madilim. Pagkatapos ay huminto ang tunog, tahimik. Ang hangin ay mabigat. Nang siya ay hihiga na sana, narinig ang tunog ng basag na plato. At pagkatapos ay ang sigaw ng isang babae mula sa bahay sa tapat. Agad na tumakbo palabas ng bahay si Aling Sum at ang kanyang pamangkin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang pinto ng bahay ng kapitbahay ay tila niya ianig ng malakas. Ang pagtatago at ang amoy. Naglabasan ang mga tao. May dala-dala silang sulo. Biglang bumukas ng malaki ang pinto, at mula sa loob, isang itim na anino ang tumakbo pababa sa daan ng lupa. Ang kanyang katawan ay hubad, ang mukha ay nakatakip ng itim na tela. Mabilis siyang gumalaw sa pagitan ng mga bato ng apog tulad ng isang anino na kabisado ang bawat kurba ng lupa. Habulin, sigaw ng mga lalaki. Tumakbo sila sa kagubatan, ngunit ang mabatong daanan ay nagpatid sa kanilang mga hakbang. Pagdating sa hangganan ng bukid ng mais, nawala na ang figura. Sa lupa malapit sa isang lumang balon, tanging bakas ng hubad na paa at ang matapang na amoy lisol ang naiwan. Ang amoy ay pareho sa karangmojo, bulong ng isang matandang lalaki. Kinaumagahan, dumating si Kapitan Kartu, kasama ang ronda team ng karangmojo. Umupo sila sa serambi ng kapilya ng Rongkop, sinusubukang pakalmahin ang mga residente. Sa labas, nagtatago ang mga bata sa likod ng mga binti ng kanilang mga ina, nakatingin ng may takot. Alam kong hindi ito engkanto, sabi ni Kapitan Kartu ng kalmado. Ito ay tao, ngunit isang tao na alam kung paano tayo takutin. Mabilis siyang tumakbo, Kapitan, sagot ng isang kabataan. Kahit ang aso ay hindi makaamoy sa kanya. Bumuntong hininga si Kapitan Kartu. Kung gayon, matalino siya. At kung matalino siya, tiyak na mayroon siyang kahinaan. Tinitigan niya ang lupa, inamoy ang mahinang amoy sa kanyang palad. Baka nagtrabaho siya sa bukid. Ang pangungusap na iyon ay nagpatinginan sa lahat. Sa Rongkop, halos lahat ng lalaki ay nagtrabaho sa bukid o sa kulungan ng hayop. Sa unang pagkakataon, pumasok ang pagdududa sa kanilang pagitan. Ang susunod na babala. Nang hapong iyon, nagtipon ang mga residente sa ilalim ng malaking puno ng sampalok. Sumang-ayon silang palakasin ang ronda sa daanan ng baryo at magsindi ng sulo sa bawat maliit na kanto. Pinamunuan niyo ang mga kabataan sa patrol sa gabi, dala-dala ang kentongan at flashlight. Ang hangin ng hapon ay mabigat sa tensyon, ngunit sa kanilang mga mukha, may bagong sigla. Gusto nilang patunayan na hindi natatakot ang kanilang baryo. Muling dumating ang gabi. 5 tao ang nagbabantay sa tanod outpost sa harap ng kapilya. Nakaupo siya sa ibabaw ng banig na kawayan, tinitigan ang lambak sa ibaba. Ang kalahating buwan ay nakabitin sa langit, lumilikha ng maputlang liwanag sa lupa ng apog. Bigla, tumahol ng malakas ang aso sa dulo ng baryo. Lahat ay tumayo. Mula sa direksyon ng bukid, narinig ang tunog ng pagkiskis sa pagitan ng mga damuhan. Darating na siya, bulong ng isa. Binuksan nila ang flashlight, ngunit tanging manipis na ulap lang ang nakikita. Pagkatapos, isang mabilis na anino ang dumaan sa likod ng puno ng saging. Tumakbo siya. Sumunod ang iba. Ngunit naglaho ang anino na parabang tumagos sa hangin. Muling naamoy ang amoy laysol. Sa pagkakataong ito, mas matapang. Pinunasan niyo ang kanyang pawis, tinitigan ang lupa. May ginagamit siya sa kanyang katawan, gamot o chemical, bulong niya. Walang sumagot, ngunit alam ng lahat na may katuturan ang kanyang mga salita. Ang unang tala at ang pagsisiyasat. Nang gabing iyon, ang unang tala tungkol sa amoy lisol ay ginawa ni Nurse Lising, ang nurse ng baryo na dumating kinaumagahan upang tulungan ang mga biktima.
Sa kanyang lumang aklat, isinulat niya, matapang na amoy ng antiseptic. Hindi alam ng ordinaryong tao kung paano ito gamitin. Walang sinuman ang nag-akala na ang maliit na tala na iyon ay magiging susi. Sa loob ng ilang linggo, naganap ang dalawang bagong pag-atake sa gilid ng Rongkop at Semanu. Parehong pattern, hating gabi, tahimik na bahay, amoy lisol, at pagkatapos ay nawala ang anino bago pa makita ng malinaw ng sinuman. Nagsimulang mapagod ang mga residente at ang ilan ay nagsimulang maniwala na ang kinakaharap nila ay hindi na tao. Sa kapilya, si Kiai Hamim ay nangaral na may malambing na boses. Ang takot ay maaaring mas mapanganib kaysa sa kasamaan mismo. Kung madilim ang ating puso, hindi natin makikita ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay tulad ng sariwang hangin sa gitna ng pag-aalala. Ngunit alam niya na ang pagdarasal ay hindi sapat. Sa simula ng Setyembre, si Police Major Bagas Prasesio mula sa Bundok Kapur Police Station ay tuluyang kumilos. Tumayo siya sa gitna ng palayan ng Karangmojo, tinitigan ang isang luma at gusot na mapa sa kanyang kamay. Kung kaya niyang lumitaw sa 3 baryo at maglaho ng napakabilis, ibig sabihin ay kilala niya ang lugar na ito ng higit sa sinuman, sabi niya sa kanyang team. Itinuro niya ang isang ruta sa mapa. Magsisimula tayo rito. Hanapin ang sinumang nagtatrabaho ng palipat-lipat, lalo na ang may access sa chemical o gamot panghayop. Ang bitag sa Semanu. Ang langit ng hapon ay may kulay na madilim na pula habang isinasara nila ang mapa. Sa malayo, nagsimulang marinig ang tunog ng kentongan. Palatandaan na parating na ang gabi. Sa likod ng hanay ng mga puno ng tiyak, may isang taong nakatayo ng tahimik, tinitigan ang direksyon ng Tanod Outpost. Sa mukha na nakatakip ng itim na tela, lumabas ang isang mahinang ngiti. Inakala nilang mahuhuli nila ako, bulong niya. Ngunit matagal na akong narito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lambak, naglaho kasama ng hangin ng gabi ng Bundok Kapur na muling nagdala ng mahinang amoy elisol. Halos 2 buwan na ang lumipas mula ng huling pag-atake sa Rongkop. Ang hangin ng Bundok Kapur ay ngayon ay mas mainit at mas tuyo. Sa araw, ang alikabok ay umiikot sa daan ng lupa. Ang gabi ay malamig tulad ng tubig sa balon. Ang baryo ay nabubuhay pa rin sa anino ng takot. Sa Tanod Outpost, magkakalapit na nakaupo ang mga lalaki, tinitigan ang madilim na kalsada ng may pagod na mata. Hindi na sila masyadong nagsasalita dahil bawat tunog ay tila maaaring tumawag ng isang bagay mula sa dilim. Mula sa simula ng Setyembre, patuloy na sinuri ni Police Major Bagas Prasesio ang malaking mapa ng Bundok Kapur sa dingding ng presinto. Ang mga pulang linya ay nag-ugnay sa mga lokasyon ng pangyayari. Karangmojo, Nglipar, Rongkop, Semanu, lahat ay bumubuo ng isang kakaibang bilog na parabang may isang taong sadyang naglalaro sa isang ruta na kabisado na niya. Hindi siya random, sabi ni Bagas ng mahina. Pinipili niya ang mga tahimik na lugar, bahay ng mga babaeng mag-isa na malapit sa bukid o ilog. Police Sergeant Rudy Hartanto ay tumango, matalim ang kanyang mga mata. Kung ganoon, ilabas natin siya, Major. Tinitigan ni Bagas si Rudy ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sige, ngunit kailangan nating mag-ingat. Sa isang pagkakamali, malalaman niya. Ang bait at ang pagkabigo. Pagkatapos ng ilang araw, binalangkas ang plano ng Levbite. Pinili nila ang Barangay Semanu, isang lugar sa gitna ng daanan na madalas gamitin ng gumagawa ng krimen. Doon, mayroong isang walang nakatira na bahay sa gilid ng bukid ng kamote. Sa likuran nito, dumadaloy ang isang maliit na ilog na bihira lang daanan ng tao. Ang lugar ay tila perpekto, tahimik, ngunit sapat na malapit sa baryo upang madaling mabantayan. Kung siya ay tulad ng iniisip natin, hindi niya kayang pigilan ang sarili, sabi ni Bagas. Sino ang magiging bait, Major? Tanong ni Rudy. Bumuntong hininga ng malalim si Bagas. Kailangan natin ng isang tao na matapang ngunit sapat na kalmado upang hindi magpanik. Pagkatapos ng ilang araw, dumating si Police Officer Ayulestari mula sa Yogyakarta. Siya ay 28 taong gulang, anak ng isang pamilyang magsasaka sa Sleman. Sumali sa pulisya mula noong bata pa, ang kanyang mukha ay malambing ngunit ang kanyang tingin ay matalim at kalmado. Nang marinig niya ang tungkol sa operasyong ito, agad siyang nagsabi, kung maghihintay tayo, magkakaroon ng bagong biktima.
Mas mabuti ako na ang magdala ng peligro. Nang hapong iyon, dumating ang team sa Semanu. Ang lumang bahay ay nilinis ng bahagya, manipis na banig, gasera, kahoy na mesa. Sa paligid, nagtago ang mga pulis sa likod ng mga halaman at kulungan ng manok ng kapitbahay. Ang plano ay mahigpit. Pinapatay ang ilaw bandang alas negatibo 1:00 ng gabi. Magpapanggap si Ayo na natutulog at haharangan ng team ang lahat ng daanan palabas kapag nakapasok na ang gumawa ng krimen. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Ayo sa gilid ng kama. Malakas ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Nagdala ang hangin ng amoy ng tuyong lupa at mahinang amoy lisol mula sa kapitbahay. Tinitigan niya ang nanginginig na liwanag ng gasera sa dingding na kawayan. Tahimik ang silid. Tanging ang sarili niyang paghinga ang naririnig, mahina ngunit nanginginig. Yumuko siya, nagdasal ng mabilis, at pagkatapos ay pinatay ang ilaw. Ang isang maliit na pagkakamali. Sa labas, nagpigil ng hininga si Rudy sa likod ng mga halaman. Ang maliit na radyo sa kanyang kamay ay naglalabas lang ng static na tunog. Ang kentongan sa tanod outpost ay tumunog ng 3 beses mula sa malayo, palatandaan na malalim na ang gabi. Lahat ay naghihintay. Bawat minuto ay tila 1 oras. Mula sa kanluran ng bukid, nabali ang isang sanga. Isang madilim na anino ang lumitaw sa pagitan ng mga tangkay ng kamote, nakayuko ng mababa tulad ng isang hayop na nangangaso. Dahan-dahan itong lumapit, huminto sa bakod na kawayan, tinitigan ang bintana. Sa loob, nakikita ang figura ng isang dalagang natutulog na may reduktadong gasera sa tabi niya. Darating na siya, bulong ni Rudy sa radyo. Huwag gumalaw hanggang sa utos, sagot ni Bagas mula sa silangan. Matagal tinitigan ng anino ang silid. Pagkatapos, may nakita ang kanyang mga mata, isang sigarilyo sa ibabaw ng mesa malapit sa bintana. Ang dulo nito ay nagliliyab pa rin ng bahagya. Ang usok ay manipis ngunit sapat na makikita. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay biglang lumingon at tumakbo patungo sa likod ng bahay. Ngayon, sigaw ni Bagas. Agad na gumalaw ang team. Ang kislap ng flashlight ay tumago sa dilim, halos hinawakan ang likuran ng gumawa ng krimen bago siya tumalon patungo sa ilog sa likod ng bahay. Malakas ang tunog ng pagtilamsik ng tubig at pagkatapos ay tahimik. Tumakbo sila sa gilid ng ilog, tinututukan ang flashlight sa ibabaw ng tubig. Tanging maliit na puting bula at ang nakakabinging amoy Lysol ang naroon. Sumimangot si Rudy habang tinitigan ang baka sa lupa. Muli siyang nagbuhos ng chemical sa katawan niya. Nakatayo si Bagas ng tahimik, matagal tinitigan ang ilog na dahan-dahang umaagos. Alam niya ang bawat sulok dito. Nilalabanan natin ang isang taong nag-aral sa atin. Ang hamon at ang bagong estratehiya. Kinaumagahan, nagtipon ang team sa Semanu Police Precinct. Pagod ang kanilang mga mukha. Nakaupo si Ayu sa mahabang upuan, tinitigan ang mapa sa mesa. Nakita niya ang sigarilyo, sabi niya ng mahina. Isang maliit na pagkakamali. Tumango si Bagas. Isang bagay lang ang nagduda sa kanya at agad siyang naglaho. Hindi siya bulag na mga ngaso, siya ay isang tagamasid. Sa ulat ng gabing iyon, isinulat ni Bagas, ang gumawa ng krimen ay may mataas na special intelligence, alam ang terrain, sana isa antiseptic chemical, malamang na nagmula mismo sa lugar na ito. Isinara niya ang aklat, tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ng hapon sa Semanu ay may kulay na madilim na lila. Tumayo si Ayu sa serambi ng outpost, tinitigan ang direksyon ng bukid ng apog. Isang malamig na hangin ang humihip, nagdadala ng amoy ng ambon mula sa ilog. Bumuntong hininga siya at pagkatapos ay bumulong, maaari kang nanalo ngayong gabi, ngunit hindi pa ako sumusuko. Sa malayo, sa pagitan ng bukid ng kamote at mga puno ng tiyak, may isang taong nakatayo sa likod ng anino, narinig ang hangin na nagdala ng mga salitang iyon. Ang kanyang labi ay umangat, bumubuo ng isang mahinang ngiti. Seryoso na sila, bulong niya. Nagsisimula pa lang ang laro. Mga bakas at ang pamilyar na amoy. Nagsimulang dumating ang tag-ulan sa huling bahagi ng 2012. Ang kalangitan ng bundok Kapur ay madalas na kulay abo, ang hangin ay maambon na maihalong amoy ng basang lupa. Ngunit sa likod ng lamig na iyon, ang takot ay hindi pa rin nawawala.
Ang mga tao ay nagsasara pa rin ang pinto bago magdilim. Ang mga aso ay tumatahol pa rin tuwing may kakaibang amoy na dinadala ang hangin mula sa bukid. Ilang linggo na ang lumipas mula nang mabigo ang operasyon sa Semanu. Ngunit ang kapayapaan na inaasahan ay hindi kailanman dumating. Sa tindahan malapit sa palengke, matalim ang boses ng mga lalaki. Kung hindi mahuli ng pulis, tayo na ang kikilos, sabi ng isang batang magsasaka. Ngunit pagdating ng gabi, lahat ay bumalik sa kanilang mga bahay. Walang sinuman ang naglalakas loob na maglakad ng mag-isa sa madilim na daan ng lupa. Sa maliit na presinto, nakaupo si Police Major Bagas Prasesio, tinitigan ang tumpok ng mga ulat. Ang kanyang mukha ay maputla dahil sa kakulangan sa tulog. Sa tabi niya, si Sergeant Rudy Hartanto, ang batang pulis na nasa 30 ay nagtatala ng bawat bagong impormasyon. 3 ulat sa loob ng 1-0 araw, bulong ni Bagas. Rongkop, Lipar, Semanu. Amoy lisol, tahimik na bahay at naglaho ang gumawa ng krimen. Nagulat si Rudy. Major, bakit ngayon ay kumukuha siya ng maliliit na bagay? Relo, kutsilyo, maging sinelas? Bumuntong hininga si Bagas. Hindi iyan pagnanakaw, iyan ay mensahe. Gusto niyang malaman natin na maaari siyang pumasok anumang oras. Nagsimulang umulan. Ang tunog nito sa bubong na yero ay tila isang mahabang bulong. Sa labas, ang hangin ay nagdala ng mahinang amoy lisol na nagpatitig kay Rudy sa bintana. Major, minsan pakiramdam ko hindi siya ordinaryong tao. Umiti ng bahagya si Bagas. Bawat krimen na hindi maipaliwanag ay tila ganoon, ngunit maniwala ka, laging may bakas. Ang susi sa investigasyon. Nang gabing iyon, nagpatrol silang dalawa, sinusundan ang maliit na daanan sa pagitan ng Semanu at Rongkop. Ang mga ilaw ng kotse ay mahina, tumatago sa manipis na ulap. Pagdaan nila sa bukid ng tubo, may itinuro si Rudy. Major, tingnan mo iyon. Isang patay na kambing ang nakahiga sa gilid ng kalsada. Malinis ang liig nito, walang malaking sugat. Ngunit sa basang lupa malapit sa katawan nito, may isang maliit na plastik na bote na may nakasulat na chlorhexidine, isang antiseptic fluid na karaniwang ginagamit ng mga nag-aalaga ng hayop. Kinuha ni Bagas ang bote. Nag-iwan siya ng bakas muli. Kaya, totoo na gumagamit siya ng chemical at baka alam niya kung paano ito gamitin, sabi ni Bagas ng mahina. Hindi ito sinumang tao. Maaaring nagtrabaho siya sa isang farm o veterinary health. Mula ng gabing iyon, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Nag-utos si Bagas ng paghahanap ng data ng mga nagbebenta ng gamot panghayop, mga roving veterinarian, at mga nag-aalaga ng kambing sa buong lugar. Sino man ang madalas bumili ng maraming antiseptic, isulat ang pangalan, sabi niya. Samantala, sa mga baryo, ang takot ay nagbago tungo sa pagdududa. Sang Lipar, isang manggagawa sa pabrika ang halos bugbugin dahil mabaho ang kanyang katawan ng gamot. Sa Rongkop, huminto ang isang nagtitinda ng manok sa pagtitinda dahil natatakot siyang akusahan. Si Nurse Lising, ang kilalang nurse ng baryo, ay naglalakad upang pakalmahin ang mga residente. Huwag kayong mag-akusa ng walang batayan, sabi niya ng malumanay. Isang tao lang ang masama. Kung magdududa tayo sa isa't isa, ibig sabihin nawawalan tayo ng pagkatao. Ang kanyang mga salita ay nakakakalma, ngunit ang mga gabi sa bundok Kapur ay nanatiling mahaba at tahimik. Si Sarman at ang huling pagkakataon. Pagkatapos ng ilang araw, ang barangay Bleberan ang naging lokasyon ng susunod na trahedya. Isang lola na nagngangalang Lola Darty, 62 taong gulang, ay nakatira mag-isa sa isang bahay na kahoy malapit sa kagubatan ng kawayan. Nang gabing iyon, huminto ang ulan. Habang siya ay nagluluto ng kanin, narinig ang tunog mula sa likod ng bahay. Sumilik siya sa bintana, at naroon, isang itim na anino ang nakatayo ng tahimik. Sinubukan niyang sumigaw ngunit tanging hangin lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, nagdilim ang lahat. Nang matagpuan siya ng mga kapitbahay kinaumagahan, buhay pa si Lola Darty, ngunit labis na nanginginig ang kanyang katawan. Patuloy siyang bumubulong, ang amoy na iyon muli ang amoy ng kulungan. Sa sahig ng kusina, natagpuan ang isang maliit, makinis, at matibay na plastik na lubid, tulad ng lubid na ginagamit sa pagtali ng hayop.
Sinuri ito ni Bagas na may guwantes. Ang ganitong uri ng lubid ay ibinebenta lang sa mga tindahan ng farm supplies. Seryosong tumingin si Rudy. Kaya, tama ang hinala natin, Major. May kaugnayan siya sa mundo ng hayop. Tumango si Bagas at mas nagiging matapang siya. Ngayon, hindi na siya nagtatago, kundi nag-iiwan ng mga palatandaan. Sa mga sumunod na araw, sinundan ng team ni Bagas ang mga tindahan ng gamot panghayop sa paligid ng Karangmojo. Ang ilang nagtitinda ay walang alam. Ngunit sa isang lumang tindahan malapit sa palengke, isang lalaki na may salamin ang nagsabi, may isang tao na madalas bumili ng lisol at injection para sa baka. Payat ang katawan, maitim ang balat. Ang pangalan niya ay Sarman. Ngunit matagal na siyang hindi nakikita. Ang pangalan na iyon ay nagpatigil kay Bagas sandali. Maaari mo bang ituro ang huling address niya? Itinuro ng lalaki ang isang maliit na mapa sa dingding. Isang maliit na purok na nakatago sa pagitan ng Anglipar at Rongkop, isang lugar na hindi man lang opisyal na nakatala sa datos ng pulisya. Ang pagsunod sa anino. Nang gabing iyon sa presinto, tinitigan ni Bagas ang malaking mapa sa kanyang mesa. Ang pulang linya na nag-ugnay sa mga lokasyon ng pangyayari ay nagtatapos na ngayon sa eksaktong puntong iyon. Malakas ang ulan tumutulo sa gilid ng bintana. Nandoon siya, sabi niya ng mahina. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo maghihintay. Samantala, sa isang kubo sa gilid ng isang maliit na ilog, isang payat na lalaki ang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang kanyang mukha ay nakatakip ng isang luma at gusot na itim na tela. Sa sahig, nakakalat ang mga bote ng lisol, lubid sa kulungan, at isang peres ng tsinelas ng babae. Pinunasan niya ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay gamit ang basang tela, at pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana. Nagsisimula na silang makaamoy sa akin, bulong niya ng mahina. Pero hindi nila alam. Lagi akong isang hakbang na nauuna. Ang hangin ng gabi ay naglipad sa kortina, nagdala ng matapang na amoy lisol palabas ng silid. Mula sa malayo, ang tunog ng adhan, panawagan sa pagdarasal, ay umalingaw mula sa baryo. Ngunit sa likod ng liwanag ng gasera, ang anino ay ngumiti lang, ang ngiti ng isang taong sigurado na hindi pa tapos ang pangangaso na ito. Huling bahagi ng Disyembre 2012. Ang kalangitan ng bundok Kapur ay nababalutan ng basang ulap na ayaw umalis. Ang hangin ay maambon, ang daan ng lupa ay madulas, at ang mahinang amoy lisol ay madalas pa ring naamoy sa pagitan ng hihip ng hangin sa gabi. Sa bawat tanod outpost, mahina ang pag-uusap ng mga tao. Para bang natatakot na ang mga salita ay maaaring tumawag ng isang bagay mula sa dilim. 3 araw na ang lumipas mula nang matanggap ni Police Major Bagas Prasesio ang ulat tungkol sa isang taong nagngangalang Sarman, ang roving na nagbebenta ng gamot panghayop na nawala ilang buwan na ang nakalipas. Ayon sa mga residente, nakatira siya sa isang maliit na purok na tinatawag na Kedungpo, na matatagpuan sa pagitan ng Anglipar at Rongkop, isang tahimik na lugar na nakatago sa pagitan ng bukid ng Apog at tuyong bukid ng Mais. Pagtatangkang paghuli. Tinitigan ni Bagas ang maliit na mapa sa kanyang kamay. Ang ganitong uri ng lugar ay perpekto para magtago, sabi niya ng mahina. Sa tabi niya, tumango si Police Officer Ayulestari. At perpekto rin para maglaho. Nang gabing iyon, tahimik na umalis ang isang maliit na team na may 4 na miyembro. Huminto ang sasakyan 200 metro mula sa pamayanan. Huminto lang ang ulan. Ang ulap ay mababa. Naglakad sila sa daan ng bato, huminto sa likod ng isang lumang puno ng tiyak. Mula sa malayo, nakita ang isang lumang bahay na kahoy na nakatayo ng pahilig sa dulo ng purok. Ang bubong na yero nito ay kalawangin, ang dingding na tabla ay itim, at sa harap ng pinto, nakabitin ang isang lubid ng kulungan na basa pa. Walang ilaw, ngunit may palatandaan ng buhay, bulong ni Ayu. Tumango si Bagas. Maghintay tayo. Kung nandoon siya, tiyak na lalabas siya bago maghating gabi. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang tunog ng mga kuliglig at ang ragasan ng ilog ang pumuno sa katahimikan. Ang hangin ay may amoy ng basang lupa na may halong lisol. Ang maliit na radyo sa kamay ni Rudy ay nag-iingay ng mahina. Major, may tunog ng yapak mula sa direksyon ng ilog. Tumango si Bagas, nagbigay ng senyas ng pag-iingat.
Mula sa ulap, lumitaw ang figura ng isang lalaki na may dalang maliit na sulo. Payat ang kanyang katawan, maitim ang kanyang balat na nasunog sa araw. Ang kanyang mukha ay nakatakip ng isang luma at gusot na tela. Bumaba siya sa hagdan na bato sa likod ng bahay, naglagay ng isang bagay sa lupa, at pagkatapos ay tumayo ng tahimik, tinitigan ang langit. Tiningnan siya ni Ayu sa teleskopyo. Napigilan niya ang kanyang hininga. Siya iyan. Tinaas ni Bagas ang kanyang kamay. Hindi pa. Maghintay tayo. Ang kidlat at ang paglaho. Dahan-dahang binuksan ng lalaki ang pinto ng bahay at pumasok. Ang liwanag ng gasera ay nanginginig sa likod ng bintana. Ang kanyang anino ay nakitang naghahalo ng likido sa isang plastik na bote. Ang kanyang mga galaw ay sanay at kalmado. Mabilis na nagtala si Bagas. Nagpapahanda siya ng isang bagay, antiseptic o halo ng gamot. Nang siya ay magbibigay na sana ng utos, malakas na kumidlat sa langit. Sinundan ito ng malakas na ulan. Naputol ang tunog ng radyo. Ayu, umuna ka, utos ni Bagas. Yumuko siya, tumago sa ulan, sinubukan niyang lapitan ang bahay sa likod. Si Rudy at ang dalawang iba pang miyembro ay umikot sa kanang bahagi. Ang ulan ay bumuhos na parang isang makapal na kortina. Halos naabot na ni Ayu ang bintana nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Ang figura ay nakatayo sa ambang, nakatingin ng diretsyo sa halaman kung saan siya nagtatago. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng sulo, malamig at mapagbantay. Ang dibdib ni Ayu ay malakas na tumibo. Naririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Sa isang iglap, pinatay ng lalaki ang sulo at tumakbo patungo sa ilog. Sumigaw si Ayu. Tumakbo siya sa timog. Hinabol siya ni Bagas at ng team sa malakas na ulan. Madulas ang daanan. Umaapaw ang tubig ng ilog. Ngunit mabilis ang paggalaw ng anino. Para bang kabisado na niya ang bawat bato. Ang kislap ng kidlat ay nagpakita ng kanyang mukha ng panandalian, isang mukha na walang emosyon tulad ng isang maskara. Halos nadula si Bagas sa putik. Hinawakan ni Rudy ang kanyang kamay. Sa kagubatan ng kawayan, sigaw niya. Tumakbo sila, tumago sa ulap. Ngunit pagdating sa gilid ng kagubatan, naglaho na ang anino. Tanging ang matapang na amoy lisol na maihalong basang lupa ang naiwan. Pagsuko o pagpapatuloy. Lumuhod si Bagas, tinutukan ang lupa gamit ang flashlight. Sa pagitan ng putik, may nakahiga na kalawangin na metal syringe na may natitirang malinaw na likido. Dahan-dahan niya itong kinuha. Iniwan niya ito, sinasadyaman o bilang babala. Nakatayo si Ayu sa tabi niya. Basa ang kanyang mukha ng ulan at pawis. Nakita niya tayo. Sigurado ako. Tinitigan ni Bagas ang kadiliman ng kagubatan. At ngayon alam na niya na natagpuan natin siya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag tulad ng isang pangako sa puso. Kinaumagahan sa Semanopolis Precinct, tahimik ang kapaligiran. Nakaupo si Bagas at Ayu sa harap ng mesa. Sa pagitan ng tumpok ng basang ulat, ipinakita ni Rudy ang resulta ng pagsusuri ng syringe. Ang likido ay antiseptic panghayop, ibinebenta lang sa malalaking farm o roving veterinarian. Tinitigan ni Bagas ang mapa sa dingding. Kaya, hindi lang siya nagbebenta ng gamot. Alam niya kung paano maghalo ng chemical. Alam niya kung paano alisin ang amoy ng kanyang katawan. Alam niya kung paano tayo dayain. Tiningnan ni Ayu ang labas ng bintana, nakikita ang ulap na nakabitin pa rin sa bukid. Kung ganoon, babalik tayo doon ngayong gabi. Ngunit hindi sa parehong paraan. Tinitigan siya ni Bagas ng matagal at pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Sa pagkakataong ito, tayo ang magiging anino. Ang digmaan ng mga anino. Nang hapon, malapit ng gumabi, sa parehong kagubatan ng kawayan, may isang taong nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Basa pa ang kanyang damit. Ang kanyang kamay ay umiikot ng isang bagong syringe, pinalitan ang naiwan kagabi. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ang kanyang labi ay may manipis na ngiti. Lumapit na sila, bulong niya. Sa wakas, may makakapagpaganda sa larong ito. Tumayo siya, tinitigan ang direksyon ng burol, at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad patungo sa ulap.
Muling napuno ng amoy lisol ang hangin, matapang at malamig tulad ng palatandaan na ang dilim ay hindi pa tapos. Simula ng Enero 2013. Ang bagong taon ay dumating ng walang paputok. Tanging ang tunog ng ulan at ang ulap ang bumabalot sa buong puro. Ang mga kalsada sa bundok Kapur ay naging putik. Ang malamig na hangin ay tumusok sa balat, at ang mahinang amoy lisol ay nakabitin pa rin sa pagitan ng basang bukid. Sa Semano Police Precinct, nakabukas ang ilaw buong gabi. Doon, tinitigan ni Police Major Bagas Prasesio ang malaking mapa sa dingding ng may namumula at pagod na mata. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matalim. 2 linggo na mula nang makita natin siya, sabi ni Police Officer Ayulestari. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may tensyon. Walang paggalaw, walang palatandaan. Tahimik ang lahat ng kamera. Tinitigan ni Bagas ang mapa ng walang kurap. Alam niyang naghihintay tayo. Ngayon, siya ang naghihintay sa atin na maging pabaya. Dumating si Rudy na may dalang mainit na kape. Major, may nagulat muli ang mga residente. May nagsabing nakakita ng anino ng tao sa likod ng kulungan ng kambing kagabi. Matindi ang tingin ni Bagas. Anong purok? Kedong po, hilagang bahagi. Ngunit nang lumabas sila, wala siyang nakita. Amoy lisol lang. Bumuntong hininga ng malalim si Ayu. Binabantayan niya tayo, Major. Baka gusto niyang malaman kung gaano kalayo ang kaya nating marating. Tinitigan siya ni Bagas sandali at pagkatapos ay mahinang nagsalita, kung ganoon, maglaro tayo sa arena na pinili niya. Ang pagpapanggap at ang mensahe. Nang gabing iyon, tinipon ang maliit na team. Tinitigan sila ni Bagas isa-isa. Babaguhin natin ang paraan. Walang patrol, walang sirena. Hahayaan natin siyang maging panalo. Sumulat siya sa malaking whiteboard ng 2 salita, digmaan ng anino. Ang unang hakbang, nagpakalat sila ng chismis na sumuko na ang pulis. Sinadya ni Rudy at ng ilang miyembro na magsalita ng malakas sa tindahan at sa palengke. Pagod na ang pulis, hindi nakikilos. Ang balitang iyon ay kumalat tulad ng apoy sa tag-araw. Pagkatapos ng ilang araw, pinag-uusapan na ito ng buong puro. Sa likod ng chismis na iyon, naglagay si Bagas ng 2 miyembro na nagpanggap bilang isang bagong mag-asawa sa isang maliit na bahay sa Bleberan. Sadyang hinayaan nilang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang ilaw ay mahina, isang perpektong bait. Ang unang gabi ay tahimik. Sa pangalawang gabi, tumahol ang aso sa likod ng bahay nang walang dahilan. Si Ayu, na nagbabantay mula sa outpost gamit ang monitor, ay umayos ng upo. Nandoon siya. Tumango si Bagas nang hindi tumitingin. Huwag mag-react. Tingnan natin kung gaano siya kamatyaga. Sa screen, isang itim na anino ang lumitaw sa gilid ng bukid. Nakatayo siyang tahimik, tinitigan ang bahay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglaho sa likod ng puno. Hindi lumapit, hindi umatake, na para bang nagsasabi, alam ko ang laro mo. Isinara ni Bagas ang monitor, walang emosyon ang kanyang boses. Matalino siya, masyadong matalino para magmadali. Pagkawala ng liwanag, ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Halos hindi natutulog si Ayu. Namamaga ang kanyang mga mata, ang kanyang buhok ay nakatali lang. Naglagay si Bagas ng isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Matulog ka muna, sabi niya ng malumanay. Kung pagod ka, siya ang mananalo. Umiling si Ayu. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko muling nakikita ang mukha niya, Major. Nang ikalimang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Ang kamera sa bahay ng bait ay nanginginig dahil sa hangin. Bigla, lumitaw ang isang anino sa bintana ng kusina. Napigilan ni Ayu ang kanyang hininga. Dahan-dahang naglakad ang anino, binuksan ang pinto at pumasok. Ngayon, Major, bulong ni Rudy sa radyo. Hindi pa, sabi ni Bagas ng mahina. Hintayin siyang hawakan ang isang bagay. Naglakad ang figura sa sala, tinitigan ang dingding at pagkatapos ay yumuko. Bigla, lumingon siya patungo sa kamera, diretso sa lens, na para bang alam niyang may nagbabantay sa kanya. Ang kanyang ngiti ay mahina, malamig. Pagkatapos, namatay ang kamera. Nagulat si Ayu. Major, pinatay niya ang kamera.
Mabilis na tumayo si Bagas. Patayin ang lahat ng ilaw. Umalis na tayo. Tumago sila sa ulan patungo sa bahay ng bait. Madulas ang daanan, kumidlat sa langit. Ang puting liwanag ay tumama sa mukha ni Bagas na may tensyon. Pagdating nila, walang laman ang bahay. Bukas ang pinto, natumba ang gasera sa sahig, at sa mesa ng kusina, may nakahiga na isang basang papel na may nakasulat na pulang tinta. Kaya ko ring maghintay. Kinuha ni Ayu ang papel nang nanginginig ang kamay. Masikip ang kanyang dibdib sa galit at takot. Pinaglalaruan niya tayo. Ang pagtatapos ng laro. Matagal tinitigan ni Bagas ang sulat, madilim ang kanyang mga mata. Hindi, nagdeklara lang siya ng digmaan. Mula ng gabing iyon, hindi na nakita si Sarman. Ngunit simula sa ikatlong araw, lumitaw ang mga kakaibang bagay sa bahay ng mga residente. Isang lubid ng kulungan ang nakabitin sa pinto, isang kalahating walang laman na bote ng liso sa hagdan, at mga bakas ng putik sa kusina. Walang biktima, walang pag-atake, mensahe lang. Nagpanik ang mga residente. Bumalik siya, sigaw ng isang ina sa palengke. Minumulto niya tayo. Sinubukan ni Ayu at Rudy na pakalmahin sila. Ngunit alam ni Bagas na ang takot na iyon ang gusto ni Sarman. Nang sumunod na gabi, nakaupo si Bagas ng mag-isa sa outpost. Umulan muli, ngunit mas mahina, tulad ng isang mahabang bulong. Sa dingding, ang malaking mapa ay puno ng mga pulang aspile. Bawat punto ng pangyayari ay bumubuo ng isang semicircle na nakapalibot sa kedungpo. Matagal niya itong tinitigan at pagkatapos ay bumulong sa sarili, hinarangan niya ang daanan palabas. Ngayon, siya ang nangangaso. Dumating si Ayu na may dalang ulat. Pagod ang kanyang mga mata ngunit buo ang kanyang determinasyon. Major, humihingi ng karagdagang bantay ang mga residente. Tumingin si Bagas sa labas ng bintana. Kumidlat sandali, nagliwanag ang kanyang mukha na may tensyon. Sabihin mo sa kanila, buksan ang ilaw sa gabi at huwag lumabas ng mag-isa. Tiningnan siya ni Ayu. Kinokontrol pa rin ba natin siya, Major? Hindi sumagot si Bagas. Sumulat siya ng isang pangungusap sa mapa. Ang digmaan ng anino ay nagsimula na at isa lang ang matitira. Ang huling kidlat ay tumama sa labas. Ang puting liwanag ay tumama sa mapa at pagkatapos ay namatay. Iniiwan si Bagas na nag-iisa sa dilim na may tingin na hindi mabasa, sa pagitan ng takot, galit at determinasyon na hindi nabali. Ang mukha sa dilim. Kalagitnaan ng Enero 2013. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Tila ayaw bigyan ng pahinga ng langit ang bundok kapur na pagod na. Ang ulap ay bumababa bawat hapon at ang gabi ay mas mabigat kaysa dati. Sa Semano Police Precinct, ang kape ay naging itim, ang mga mata ay pagod, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sumuko. May bagong ulat, sabi ni Rudy habang tinatapik ang kanyang basang jacket. May nakakita ng bote ng Lysol sa gilid ng ilog sa ilalim ng burol. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga dugo sa takip. Mabilis na tumingin si Ayu. Dugo ng sino? Hindi pa alam. Baka hayop. Pero natakot ulit ang mga residente. Dahan-dahang tumayo si Bagas, tinitigan ang labas ng bintana. Ang ulan ay tumutulo sa salamin tulad ng tunog ng paghinga. Hinuhuli niya tayo, sabi niya ng walang emosyon. At sa pagkakataong ito, dugo ang kanyang bait. Nang hapong iyon, hinati ang team sa dalawa. Si Rudy at ang dalawang miyembro ay nagpatrol sa kanluran. Samantala, sinundan ni Bagas at Ayu ang ruta ng ilog kung saan natagpuan ang bote. Ang amoy lisol ay malakas sa maambon na hangin. Naglakad si Ayu sa likuran, dala-dala ang maliit na flashlight. Major, pakiramdam ko lagi siyang isang hakbang na nauuna. Lumingon si Bagas, may mahinang ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang labis na tiwala ng mga ngaso ay laging nag-iiwan ng bakas. Huminto sila sa isang kurbada ng ilog. Doon, nakatayo ang isang lumang kubo na maihilig na dingding, halos gumuho. Mula sa ambang ng pinto, isang lubid ng kulungan ang nakabitin, dahan-dahang umaalog sa hangin. Ang paghaharap. Lumunok si Ayu. Ang pati ni Farm D. Tumango si Bagas. Nakarating na tayo rito noong unang paghuli. Dahan-dahan siyang naglakad.
Basa ang sahig, bago pa lang ang mga bakas ng paa. Sa sulok ng silid, sa ibabaw ng sirang upuan na ratan, may nakahiga na isang basang papel na may itim na tinta. Nakikita kita. Maputlang tiningnan ni Ayu ang papel. Major, alam niyang narito tayo. Maingat na kinuha ni Bagas. Ang kanyang mga mata ay malamig. Gusto niyang matakot tayo, ngunit huwag nating ibigay iyon sa kanya. Ngunit ang amoy lisol ay naging mas matapang, tumusok hanggang sa dibdib. Tinakpan ni Ayu ang kanyang ilong, at sa labas, ang hangin ay tila nagdala ng mahinang bulong. Huli ka na. Hindi pa sila nakakalabas, nang biglang umingay ang radyo sa baywang ni Bagas. Ang boses ni Rudy ay nagmamadali, Major, may nakita kaming miyembro na walang malay. May lubid sa puno, trap. Tumakbo sina Bagas at Ayu sa ulan. Madulas ang daanan. Paminsan-minsan ay kumikidlat sa kulay abo na langit. Pagdating nila sa lokasyon, nakatayo si Rudy na may gulat na mukha. Sa lupa, may nakahiga na isang miyembro. Ang kanyang kanang paa ay nasabit sa nylon rope na nakabitin sa sanga ng puno. Inasinta niya mula sa itaas, Major, sigaw ni Rudy. Lumuhod si Ayu, sinuri ang pulso. Buhay pa, ngunit walang malay. Tiningnan ni Bagas ang basang at madilim na kagubatan. Hindi lang siya nagmamasid. Ngayon, nangangaso na siya. Nang gabing iyon, pagkatapos dalhin ang biktima sa ospital, tahimik ang outpost. Kumikislap ang ilaw, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Sa ibabaw ng mesa, ang papel na may nakasulat na nakikita kita, ay nakatiklop ng maayos sa ilalim ng isang maliit na bato. Dumating si Ayu na may dalang tuyong jacket. Sabi ni Rudy, kailangan nating magdagdag ng tao. Ngunit kung kaya niyang bitagin ang isang miyembro, baka nabasa na niya ang lahat ng pattern natin. Matagal siyang tinitigan ni Bagas. Tao siya, hindi demonyo. Bawat tao ay may kahinaan. Tiningnan ni Ayu ang mapa sa dingding. O kaya, baka ang kahinaan ay tayo mismo. Ang huling pagsubok. Kinaumagahan, nakakita ang guard ng isang kayumangging sobre sa harap ng outpost. Sa loob, isang itim-puting larawan ni Ayu, kinunan mula sa malayo habang lumalabas siya ng outpost 2 gabi na ang nakalipas. Sa likod ng larawan, may magaspang na sulat, ikaw na ang susunod. Natigilan si Ayu. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang larawan. Major, sinusundan niya ako. Lumapit si Bagas, tumigas ang kanyang mga mata. Masyado na siyang malapit. Matagal niyang hinawakan ang larawan, tinitigan ang mukha ni Ayu sa larawan. Sa kanyang puso, bumulong siya, nabigo akong protektahan ka. Ngunit sa labas, ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Simula ngayong gabi, hindi ka na mag-iisa. Haharapin natin siya ng magkasama. Tumango si Ayu, ngunit ang kanyang luha ay tumulo ng walang tunog. Nang gabing iyon, ang presinto ay naging isang maliit na kuta. Pinatay ang mga ilaw sa labas. 2 flashlight lang ang nagpapaliwanag sa malaking mapa sa mesa. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Alas negatibo 11, 50 ng gabi. Major, active ang signal ng kamera sa ilog, sabi ni Rudy sa radyo. May paggalaw mula sa silangan. Tumayo si Bagas, kinuha ang kanyang kapote. Pumunta tayo doon. Mabilis silang naglakad sa ilalim ng ulan. Tumagos ang flashlight sa manipis na ulap, tumama sa tubig ng ilog. Sa kabilang ibayo, sa ilalim ng isang malaking puno, nakatayo ang isang figura. Ang kanyang katawan ay matangkad, payat, nakasuot ng isang luma at gusot na jacket. At nang tumama ang flashlight sa kanyang mukha, natigilan si Ayu, maitim ang kanyang balat na may pilat na humahati sa kanyang kaliwang pisngi. Ang kanyang mga mata ay madilim tulad ng apoy na namatay. Major, siya yan, bulong ni Ayu. Humakbang si Bagas pasulong. Huwag bumaril. Lapitan natin. Ang amoy ng galit. Nakatayo si Sarman ng tahimik. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Tanging ang tingin lang ng kanyang mga mata ang tumutusok, malamig at puno ng pangungutya. Nang malapit na si Bagas, ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos ay may itinapon siya sa ilog, isang bote ng salamin. Tumapon ang likido sa loob, nagpakalat ng matapang na amoy lisol na agad na nagpagalaw sa hangin.
Ang amoy ay tumusok sa ilong, nagpasunog sa lalamunan na para bang ang galit ang lumalamon sa hangin. Umatras, tinatakpan ang kanyang bibig, tumakbo si Bagas pasulong. Ngunit biglang bumaba ang makapal na ulap, nilalamon ang lahat. Nawala ang tunog ng mga yapak ni Sarman sa pagitan ng basang kawayan. Nang huminto sila sa gilid ng kagubatan, tanging ang amoy lisol at ang ulan ang natira. Tiningnan ni Ayu ang dilim. Ang kanyang luha ay humalo sa ulan. Halos nakuha na natin siya. Nakatayo si Bagas sa tabi niya. Mabigat ang kanyang paghinga. Hindi, Ayu. Siya ang halos nakakuha sa atin. Kumidlat, nagliwanag ang kanilang dalawang mukha sa isang maikling puting kislap. Sa kislap na iyon, nakita ni Bagas ang takot sa mata ni Ayu, ngunit gayon din ang parehong tapang. Napagtanto niya na ang digmaang ito ay hindi na tungkol sa pangangaso, kundi tungkol sa kung sino ang makakapagpigil ng takot ng pinakamatagal. Ang lihim ni Rizal Mahendra. Kalagitnaan ng Enero 2013. 3 araw na ang lumipas mula ng paghaharap sa gilid ng ilog, ngunit hindi na muling lumitaw ang anino. Ang ulap ay bumababa bawat umaga at nananatili hanggang tanghali, binabalutan ang bundok kapur ng isang kulay abong kulay. Sa Semanopolis Precinct, ang hangin ay maambon at ang mahinang amoy lisol ay naroon pa rin sa dingding tulad ng isang anino na ayaw umalis. Nakaupo si Ayu sa harap ng mesa, tinitigan ang kanyang larawan na nakahiga pa rin doon. Ang kanyang mukha ay kalmado sa larawan, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay tila kakaiba. Para bang hindi siya. Kinunan niya ang larawan mula sa malapit, bulong niya ng mahina. Ibig sabihin, malapit lang siya rito. Nakatayo si Bagas malapit sa bintana, tinitigan ang ulap sa labas. Alam ko, sabi niya ng walang emosyon. Ngunit ang kakaiba, bakit siya huminto pagkatapos noon? Kung gusto niyang umatake, kaya niya. Sumagot si Rudy na nakaupo sa sulok. Baka gusto niyang mapagod tayo, Major. Para magkawatak-watak tayo. Dahan-dahang tumango si Bagas. Iyan ang pinakamapanganib, Rudy. Ang kaaway na nagpapatakot sa iyo nang hindi ka hinahawakan. Nang araw na iyon, nagdesisyon silang sundan ang kanlurang kagubatan. Ang huling lugar kung saan naglaho si Sarman. Ang ruta ay tahimik, madulas, at natatakpan ng matataas na kawayan. Naglakad si Ayu sa likuran ni Bagas, dala-dala ang maliit na flashlight. Major, parang lagi siyang isang hakbang na nauuna. Lumingon si Bagas, may mahinang ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang labis na tiwala ng mga ngaso ay sa huli mag-iiwan ng bakas. Ang kwaderno ni Jeff. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto si Ayu. Major, tingnan mo iyon. Sa putik na lupa, may isang maliit na bagay na kumikislap, tinatamaan ng mahinang sikat ng araw. Yumuko si Bagas, kinuha ito, isang manipis na metal bracelet na may kalawang sa loob. Nakaukit ang 2 letra, C. Pangalan ng sino, Major? Tanong ni Rudy nang nagtataka. Mabilis na nagdagdag si Ayu. Baka sa isang matanda na nakatira rito. Matagal tinitigan ni Bagas ang bracelet. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Hindi ko alam. Ngunit pakiramdam ko narinig ko na ang pangalang ito. Inilagay niya ang bracelet sa kanyang bulsa. Magpatuloy tayo. Lalong dumilim ang kagubatan, lalong lumakas ang amoy lisol. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng sanga na nabali. Pagkatapos ay tahimik muli. Binabantayan niya tayo, bulong ni Ayu. Hayaan mo siya, sabi ni Bagas ng mahina. Hanggat alam nating binabantayan tayo, hindi pa tayo talo. Malapit na ang gabi, bumaba ang makapal na ulap. Nagdesisyon silang bumalik, ngunit biglang namatay ang radyo sa baywang ni Ayu. Nawala ang signal. Baka nabasa ang baterya, sabi ni Rudy. Tumingin siya sa kaliwa. Major, hahanapin ko ang daanan palabas sa kanluran. Baka bumalik ang signal. Tiningnan ni Bagas ang kanyang relo. 15 minuto lang. Pagkatapos magtipon tayo rito. Naghiwalay sila. Nanatili si Ayu sa tabi ni Bagas. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, nilamon ng ulap ang lahat. Nawala ang tunog ng mga yapak ni Rudy. Masyadong tahimik ang kagubatan. Ayu, sabi ni Bagas ng mahina.
Ang yapak mo kanina ay 2 beses na mas mabilis kaysa kanina. Tumakbo ka. Tiningnan siya ni Ayu ng naguguluhan. Hindi ako gumalaw, Major. Narito ako. Ang pang-akit at ang katotohanan. Kumapal ang katahimikan. Mula sa kanan, narinig ang mahinang yapak sa basang lupa. Pagkatapos ay huminto mismo sa harap nila. Isang mahinang bulong ang lumabas sa pagitan ng ulap. Nakikita kita ulit. Napigilan ni Ayu ang kanyang hininga, umatras ng isang hakbang. Tinaas ni Bagas ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas ng pagtahimik. Tinitigan niya ang direksyon ng tunog. Ngunit ang nakita lang ay isang malabong anino sa likod ng malaking puno. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang narinig, malamig, tumago sa hangin bago naglaho, nilamon ng ulap. Yumuko si Bagas, nakakita ng isang maliit na basang papel sa lupa na may magaspang na sulat kamay. Hinahanap mo ako sa maling lugar. Mabilis na binasa ni Ayu. Alam niyang narito tayo. Tumango si Bagas. At gusto niya tayong pumunta sa ibang lugar. Inaakit niya tayo ulit. Baka sa pagkakataong ito, sagot ni Bagas. Kailangan nating sundan ang pang-akit niya. Mabilis na dumilim ang gabi. Bumalik sila sa outpost. Puno ng putik ang sapatos, pagod ang katawan. Naghihintay si Rudy. Wala akong nakita, Major. Ngunit kanina, nang dumaan ako malapit sa ilog, nakakita ako ng ilaw tulad ng flashlight sa silangang burol. Tiningnan ni Bagas ang mapa. Ang silangang burol ay malapit sa Purok Jambu. Dati, may farm doon. Ang lugar kung saan madalas dumadaan si Sarman. Tiningnan niya ang bracelet sa kanyang bulsa. Pupunta tayo doon ngayong gabi. Nag-aalalang tiningnan siya ni Ayu. Ngayon, Major. Hindi pa tumitigil ang ulan. Matatag na sumagot si Bagas. Sa tingin ko, nandoon ang lihim. Isang lihim na 7 taon na. Alas negatibo siyam, 00 ng gabi nang dumating sila sa Purok Jambu. Ang lugar ay tahimik tulad ng isang mundong nakalimutan. Ang mga walang laman na bahay ay nakatayo sa ilalim ng ulap. Ang bubong ay gumuho, ang dingding ay lumot. Binuksan ni Ayu ang flashlight. May isang bagay sa sahig, Major. Sa loob ng lumang bahay, ang sahig ay maalikabok, at naroon, nakahiga ang isang gusot na kwaderno na may nakasulat sa takip, Lamb Field Notes. Chef! Tulad ng sa bracelet, sigaw ni Rudy. Dahan-dahang binuksan ni Bagas ang unang pahina. Maayos ang sulat kamay, iba sa magaspang na sulat ng mga liham ni Sarman. Unang araw ng observation ay nagsimula sa Kedungpo. Ang subject ay madalas magdala ng chemical fluid. Kakaiba ang reaksyon sa mga aso. Malamang na nagtatrabaho siya sa larangan ng gamot panghayop. Nagulat na tumingin si Ayu. Major, parang investigation notes ito. Dahan-dahang tumango si Bagas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng flashlight. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang binabalik ang pahina. Parang binabasa ko ang sarili kong isip 7 taon na ang nakalipas. May isang taong sumubok na imbestigahan siya bago tayo. Lumunok si Rudy. Kung ganoon, nasaan na ang taong iyon ngayon? Dahan-dahang isinara ni Bagas ang aklat. Baka ang sagot ay narito pa rin. Ang hangin ay humihip sa sirang bintana, nagdala ng mas matapang na amoy lisol. Kumapal muli ang ulap, pumasok sa loob ng bahay. Mula sa direksyon ng burol, narinig ang mahinang yapak. Sino yan? Mahigpit na hinawakan ni Bagas ang aklat. Alam niyang nakakita tayo ng isang bagay na hindi natin dapat malaman. Tiningnan ni Ayu ang pinto. May tensyon ang kanyang mukha. Major, ilaw. Bago matapos ang salita, namatay ang kanilang mga flashlight. Sa isang iglap, nalunod ang silid sa kadiliman. Tanging 2 bagay lang ang natira, ang amoy lisol at ang tunog ng kanilang sariling paghinga. Ang silid sa itaas. Parehong gabi sa Purok Jambu, pagkatapos mamatay ang liwanag ng flashlight, 3 anino ang nananatiling nakulong sa lumang bahay na puno ng lihim. Nilamon ng dilim ang lahat. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang daan-daang daliri na kumakatok sa bintana, at ang mahinang amoy lisol ay nararamdaman sa malamig na hangin.
Pinigilan ni Bagas ang kanyang hininga, nagkapap sa mesa, naghahanap ng pusporo, ngunit tanging ang malamig na kwaderno lang ang nakita niya sa kanyang kamay. Nakatayo si Ayu malapit sa dingding. Inayos ng kanyang mga mata ang sarili sa dilim. May tao sa labas, Major, bulong niya ng mahina. Mula sa puwang ng bintana, may nakitang maliit na kislap tulad ng pagtama ng metal, at pagkatapos ay nawala. Dahan-dahang lumapit si Rudy. Baka hayop, sabi niya. Ngunit nanginginig ang tono ng kanyang boses. Alam ni Bagas na hindi iyon hayop. Alam niya ang paggalaw ng isang taong nagbabantay, tahimik ngunit may intensyon. Sinindihan niya ang pusporo, ang maliit na apoy ay sumayaw sa maambon na hangin. Sandali silang nakita ang paligid, lumot na pader, sirang mesa, at sa sulok, isang lumang kahoy na baul. Dahan-dahan itong binuksan ni Bagas. Sa loob, ilang cups na itim-puting larawan. Ang isa ay nagpapakita ng isang lalaki na nakasuot ng uniforme, may luma at gusot na police cap. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat, ASF 2005. Natigilan si Bagas. Ang mukha sa larawan ay bata pa, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay matalim at pagod, na para bang may dala siyang pasanin. Lumapit si Ayu. Major, sino siya? Matagal siyang tinitigan ni Bagas na para bang nakikita niya ang sarili niyang anino. Siya ay pulis. Nag-imbestiga sa kaso sa Kedungpo ngunit naglaho. Hindi na natagpuan. Bumulong si Ayu. Kaya siya ay tulad mo ngayon, Major. Tumango si Bagas. Ngunit mukhang hindi na siya nakauwi. Ang pagkawasak at ang kapatiran. Ang hangin ay pumasok sa puwang ng bubong, hinipan ang apoy ng pusporo hanggang sa mamatay. Madilim muli. Pagkatapos, mula sa itaas, narinig ang mabibigat na yapak sa kwarto sa itaas. Hinawakan ni Ayu ang braso ni Bagas. Major, may tao sa itaas. Nagbigay ng senyas ng pagtahimik si Bagas at pagkatapos ay sinindihan ang kanyang maliit na reserbang flashlight na mahina lang ang liwanag. Itinutok niya ito sa makitid na hagdan na kahoy. Bawat baitang ay tumutunog ng mahina. Dahan-dahan silang umakyat. Ang hangin sa itaas ay malamig tulad ng basang metal. Ang silid ay makitid, puno ng alikabok. Sa dingding, may nakapaskil na malaking mapa ng bundok kapur na may pulang tuldok na nagmamarka sa mga baryo, Semanu, Kedungpo, Karangmojo, at sa gitna, isang malaking pulang bilog na may nakasulat na I-Police Outpost Semanu. Hindi makapaniwalang tumingin si Ayu. Iyan ang opisina natin, Major. Binasa ni Bagas ang maliit na sulat sa ilalim ng bilog. Ang simula at ang wakas ay laging pareho. Bumuntong hininga siya ng malalim. Alam niya tayo. Baka ang lahat ng ito ay hindi pa natatapos. Sa ilalim ng lumang mesa sa sulok, may isang maliit na bagay na kumikislap. Kinuha ito ni Bagas, isang maliit na metal can. Sa loob, isang lumang AE card na may nakasulat na Rizal Mahendra, Police Sergeant. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Rizal, sabi niya ng mahina, nag-iinit ang kanyang mga mata. Siya ang senior ko sa akademi. Naglaho 7 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ni Ayu nang may pagtataka. Kaya, si Rian ay si Rizal Mahendra, ang unang nag-imbestiga kay Sarman. Tumango si Bagas, basag ang kanyang boses. At natatakot ako na hindi talaga siya umalis sa lugar na ito. Bigla, mula sa ibaba, narinig ang tunog ng pinto na umingay at pagkatapos ay malakas na sumara. Tumingin si Rudy sa hagdan, ngunit pinigilan siya ni Bagas. Huwag. Nandoon siya sa ibaba, sabi niya ng mabilis. Ang pagpapanggap na pagkakaibigan. Nagsimulang marinig ang mga yapak. Mabigat, kalmado, sinusundan ang sahig na kahoy. Huminto ang mga yapak sa ilalim mismo ng hagdan. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang mabigat at basag na boses ang bumali sa hangin. Nakikita kita, Bagas. Para bang huminto ang dugo ni Bagas sa pag-agos. Nag-aalalang tumingin si Ayu sa kanya. Alam niya ang pangalan mo, Major. Tiningnan ni Bagas ang ibaba. May tensyon ang kanyang mukha. Alam niya dahil dati, ako ang halos nakahuli sa kanya. Ang boses ni Bagas ay mahina, halos pabulong.
Noong 2006, kami ni Rizal Mahendra ay nag-imbestiga sa parehong kaso. Ngunit naglaho si Rizal ng gabing iyon. Pagkatapos, isinara ang kaso ng walang dahilan. Mula sa ibaba, narinig ang mahinang, mahaba at malamig na tawa. Dumating ka ulit, Bagas. Naghihintay ako sa iyo. Nayanig ang hagdan at pagkatapos ay nabali. Bumagsak ang kahoy ng malakas. Halos madulas si Ayu ngunit hinila siya ni Bagas. Gumuho ang hagdan, sabi ni Rudy. Kailangan nating lumabas, Major. Tiningnan ni Bagas ang bintana sa likuran. Sa kaliwang bahagi, ang mga tabla ay maaari pa ring maging tulay. Doon tayo dadaan. Binuksan niya ang bintana. Tumama ang maambon na hangin sa kanilang mga mukha. Ikaw muna, Ayu. Tiningnan ni Ayu ang basang lupa sa ibaba, halos 2 metro ang taas. Tumango siya at dahan-dahang bumaba sa dingding. Ang tabla na kahoy ay umingit ngunit sapat na matibay. Sumunod si Rudy. Pagkatapos si Bagas, nahawak pa rin ang kwaderno ni Ang anino sa liwanag. Pagdampi ng kanyang mga paa sa lupa, narinig muli ang boses ni Sarman mula sa loob ng bahay. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na parabang nasa tabi nila. Nabigo ka noon, Bagas. Mabibigo ka ulit. Nagbigay ng senya si Bagas kay Ayu na tumahimik. Dahan-dahan silang lumapit, pinipigilan ang kanilang hininga. Mula sa loob, narinig ang tunog ng yapak at pagkiskis ng metal. Hiniwa ni Bagas ang pinto ng bahagya. Sa gitna ng silid, isang lalaki ang nakatayo, nakatalikod sa kanila, nakasuot ng kulay abong suit. Sa kanyang kamay, ang kislap ng isang singsing na may agila ay tumama sa liwanag ng flashlight. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dumating ka ng mas maaga kaysa sa inakala ko, Bagas. Matindi siyang tinitigan ni Bagas. Ang tunog ng ulan sa labas ay naging isang tahimik na background. At dumating ka ng masyadong malayo sa maling lugar. Ang tunay na halimaw. Parehong gabi, pagkatapos nilang matagpuan ang bahay sa gilid ng kagubatan, ang hangin ay mas makapal kaysa dati. Huminto lang ang ulan, ngunit ang amoy ng lupa at basang dahon ay mabigat pa rin sa hangin. Nakatayo si Bagas sa ambang ng lumang bahay. Ang flashlight sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Nakatayo si Ayu sa likuran niya. Mahina ngunit may tensyon ang kanyang paghinga. Sa pagtulak sa pinto, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit sa gitna ng silid. Ang hangin sa loob ng bahay ay may amoy metal at luma, tulad ng labi ng nakaraang hininga na ayaw umalis. Tinitigan ng lalaki si Bagas ng may kalmadong tingin. Na para bang inaasahan niya na ang pagdating niya. Sino ka talaga? Ang boses ni Bagas ay mahina ngunit matalim. Dahan-dahang humakbang ang lalaki pasulong ng walang takot. Ang pangalan ko ay Darmawan. Dati akong kasamahan ni Rizal Mahendra. Sinimulan namin ang parehong investigasyon, ngunit pinili kong manatili sa loob ng sistema, hindi labanan ito. Nag-isip si Bagas. Kaya, ikaw ay bahagi ng network na iyon. Umiti ng bahagya si Darmawan. Network. Tinatawag mo iyan na network. Tinatawag ko iyan na balanse. Akala mo ba ang bansa ay maaaring tumakbo ng walang dark side, Bagas? Nang walang mga taong handang dalhin ang dumi para sa kaayusan? Tiningnan siya ni Ayu. Nanginginig ang kanyang boses. Anong uri ng kaayusan ang nagmumula sa takot? Lumingon si Darmawan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mapurol ngunit tumutusok. Ang takot ang pinakalumang currency ng tao. Ang mga tao ay hindi sumusunod dahil mahal nila ang batas, kundi dahil takot sila sa kaguluhan. Tiningnan ni Bagas ang singsing na may agila sa kanang daliri ni Darmawan. Kaya, ang lahat ng ito, si Arif Sarman, ang pagkamatay ni Rizal, ay laro mo. Dahan-dahang tumawa si Darmawan. Laro. Masyadong tapat si Rizal. Gusto niya ng isang mundo na walang dilim, kahit na ang anino ay laging sumusunod sa liwanag. Binigyan ko siya ng pagpipilian na huminto. Ngunit tumanggi siya, at ngayon, dumating ka, sinusundan ang parehong landas. Ang sumpa at ang katapusan. Tahimik ang silid.
Ang tunog ng patak ng tubig mula sa tumutulo na bubong ay mahina. Pinigilan ni Bagas ang kanyang galit. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ikaw ang halimaw na tinutukoy niya. Tinaas ni Darmawan ang kanyang kilay. Hindi, Bagas. Ako ay salamin lang. Ang tunay na halimaw ay bawat taong nagpapahintulot sa kasamaan na lumago para sa sarili nilang pakiramdam ng seguridad. Ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim na nagpabatid kay Bagas kung gaano kanipis ang distansya sa pagitan ng katotohanan at pagmamataas. Ipikit niya ang kanyang mga mata sandali, sinubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Sa kanyang isip, umalinggaw ang boses ni Rizal. Ang tunay na anino ay hindi ang nagtatago sa dilim, kundi ang nakatayo sa tabi ng liwanag, nagpapanggap na tagapagtanggol. Binuksan ni Bagas ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matatag na ngayon. Kung ganoon, sisirain ko ang salamin na iyan. Itinutok niya ang flashlight sa mukha ni Darmawan. Masyado ka nang matagal na nagtatago sa likod ng mga simbolo at posisyon. Ngayon na ang oras para makita mo ang tunay na liwanag. Mahinang tumawa si Darmawan. Akala mo ba matatalo mo ako sa ebidensya at voice recorder? Ang sistemang ito ay mas matanda pa kaysa sa karera mo, mas malakas pa kaysa sa sumpa na sinabi mo. Bukas, ang balita tungkol sa paghuli kay Arif ay malulunod kasama ng pangalan mo. Kinuha ni Bagas ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tama ka, ngunit ngayong gabi hindi ako nag-iisa. Pinindot niya ang call button. Sa labas ng bahay, nagsimulang tumagos ang tunog ng mga yapak at ang liwanag ng mga sasakyan sa ulap. Sa nanginginig na liwanag, nakita ni Ayu ang mga silweta ng ilang taong nakauniporme na papalapit. Ang ngiti sa mukha ni Darmawan ay naglaho. Isinama mo sila. Malamig siyang tiningnan ni Bagas. Ang Central Team. Narinig na nila ang lahat ng pag-uusap na ito mula nang binuksan ko ang recorder sa kotse. Ilang segundo ng katahimikan bago bumukas ng malaki ang pinto. Isang senior officer ang pumasok. Ang kanyang boses ay matatag. Darmawan, ikaw ay inaresto sa mga paratang ng pag-abuso sa kapangyarihan at paglahok sa isang illegal na network sa loob ng ahensya. Liwanag sa huli. Ngumiti ng mahina si Darmawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Akala ninyo ba ang paghuli sa akin ay nangangahulugang pagbura sa lahat? Hinding-hindi nawawala ang dilim, Bagas. Nagbabago lang ito ng anyo. Matagal siyang tinitigan ni Bagas bago dahan-dahang sumagot. Siguro, ngunit ngayong gabi, hindi nalalamunin ng dilim ang liwanag. Dinala si Darmawan palabas. Sa labas, muling umulan ng mahina, tumutulo sa mga dahon at basang lupa. Nakatayo si Bagas sa ambang ng pinto, tinitigan ang mga ilaw ng sasakyan na papalayo. Dahan-dahang lumapit si Ayu. Major, ito na ba ang katapusan ng lahat? Dahan-dahang umiling si Bagas. Ang katapusan ay hindi sa atin, Ayu. Tayo ay bahagi lamang ng isang mahabang paglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim. Tiningnan niya ang langit. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit malambing. Ang ating tungkulin ay tiyakin lang na kapag nagsimulang magdim ang liwanag, may isang taong gustong magsindi ng kandila. Naglakad sila palayo sa bahay na iyon. Sa likuran, ang walang laman na lumang silid ay nag-iwan lang ng amoy ng luma at kalawang na bakal. Sa labas, basa pa ang kagubatan, ang mga dahon ay tumutulo tulad ng luha ng tahimik na lupa. Huminto si Bagas sandali sa maputik na kalsada. Sa baha ng tubig, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, mukha na pagod, ngunit ang mga mata ay buhay pa rin. Doon, tila nakita niya ang anino ni Rizal na ngumingiti ng mahina. Narinig ko, Rizal, bulong niya. Ang liwanag na iniwan mo ay hindi pa namamatay. Ang bagong umaga. Ayu, tawag ni Ayu mula sa malayo. Major, handa na ang kotse. Lumingon si Bagas at pagkatapos ay tiningnan ang kagubatan sa huling pagkakataon. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humihip, nagdala ng amoy ng sariwang lupa tulad ng palatandaan ng bagong buhay. Naglakad siya palayo nang hindi na lumingon. At sa likuran nila, ang lumang bahay ay nakatayo ng tahimik. Sa katahimikan na iyon, isang pangungusap lang ang umalinggaw sa ulo ni Bagas habang lumalayo ang kotse sa kagubatan, hanggat mailiwanag, hindi mananalo ang dilim.
Nang umagang iyon sa Semanu, ang langit ay mukhang malinaw pagkatapos ng magdamag na ulan. Ang hamog ay nakabitin pa rin sa dulo ng mga dahon ng saging, at ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa hangin. Ang baryo na matagal nang nabubuhay sa takot ay ngayon ay tila kakaiba, masyadong tahimik. Na para bang kagigising lang mula sa isang mahabang bangungot. Nakatayo si Bagas sa bakura ng maliit na outpost na naging saksi sa simula ng investigasyon. Ang mga dingding nito ay basa pa. Ang ilang lumang mapa ay nakabitin ng gusot. Ngunit iba ang kapaligiran. Wala nang ingay ng radyo o nagmamadaling yapak ng mga opisyal. Tanging katahimikan at ang tunog ng manok na tumitilaok sa malayo. Dumating si Ayu na may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Gusto mo pa ring uminom ng walang asukal, Major, sabi niya habang umingiti ng bahagya. Tumango si Bagas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa burol. Walang asukal. Para ramdam ang pait ng katotohanan, sagot niya ng mahina. Umupo sila sa upuan na kahoy sa ilalim ng puno ng bayabas. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga dahon, bumubuo ng maliliit na pattern sa lupa. Sa katahimikan na iyon, nagsalita si Ayu. Babalik ka na ba sa syudad, Major? Matagal na tumahimik si Bagas bago sumagot. Siguro, ngunit ang isang bahagi ko ay laging mananatili rito, sa lugar kung saan ko natutunan na ang batas ay hindi laging nasa matataas na gusali, kundi nasa puso ng mga taong gustong lumaban sa takot. Yumuko si Ayu, tinitigan ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Akala ko dati, ang hustisya ay tungkol lang sa paghuli sa mga kriminal, sabi niya ng mahina. Ngunit lumalabas na ang pinakamahirap ay panatilihing hindi madumihan ang ating puso sa proseso. Ang sulo. Tiningnan siya ni Bagas, may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Marami ka nang natutunan kaysa sa ibang mga taong may mataas na ranggo, Ayu. Dahan-dahang humihip ang hangin, ginagalaw ang mga sanga. Sa malayo, nagsimulang maglaro ang mga bata sa daan ng lupa. Ang kanilang tawanan ay bumali sa katahimikan. Ilang residente ang bumati kay Bagas ng may nahihiyang ngiti. Isang bagay na imposible dati. Major, sabi ni Ayu muli, sa tingin mo ba nawala na ang anino? Tiningnan ni Bagas ang langit na dahan-dahang nagiging mapusyaw na asul. Bumuntong hininga siya. Hindi kailanman nawawala ang anino, Ayu. Nagbabago lang ito ng anyo. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay alam natin kung kailan natin kailangang sindihan ang liwanag. Ang kanyang mga salita ay matagal na nakabitin sa hangin, humalo sa tunog ng mga dahon na nagkikiskisan. Pagkatapos ay tumayo siya, kinuha ang isang maliit na map mula sa bulsa ng kanyang jacket. Sa loob, ang larawan ni Rizal Mahendra, medyo kupas ngunit malinaw pa rin. Matagal itong tinitigan ni Bagas at pagkatapos ay inilagay ang larawan sa ilalim ng puno ng bayabas. Siya ang unang nagsindi ng kandila, sabi niya ng mahina. Tayo ay nagpapatuloy lang sa apoy. Tiningnan ni Ayu ang tanawin ng mailuha sa kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang mahinang ngiti, mayroong malambing na pakiramdam ng pagkawala, ngunit mayroon ding kapayapaan na mahirap ipaliwanag. Ang pag-asa sa bawat ulan. Ang araw ay tumaas ng bahagya. Ang maliliit na ibon ay lumipad mula sa sanga patungo sa sanga, nag-iiwan ng kislap ng tubig sa kanilang mga pakpak. Tiningnan ni Bagas ang daan ng lupa sa harap ng outpost, kung saan ang bakas ng gulong ng sasakyan kagabi ay malabo pa ring nakikita. Alam niya na ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, magaan ang kanyang hakbang. Tinapik niya ang balikat ni Ayu bago siya umalis. Kung makita mo muli ang dilim balang araw, huwag kang tumakbo. Ang taong naglakas loob lang na tumingin sa dilim ang makakahanap ng liwanag. Tumango si Ayu, tinitigan ang kanyang likuran na papalayo sa basang kalsada na kumikinang dahil sa natitirang ulan. Ang hangin ng umaga ay dahan-dahang humihip, nagdadala ng tunog ng tubig at amoy ng kape mula sa kalapit na tindahan. At sa langit ng Semanu, ang araw ay sa wakas ay lumitaw ng buo. Tumagos ang liwanag nito sa natitirang ulap, tumama sa baha ng tubig sa bakura ng outpost. Doon, ang anino ni Bagas ay tila maliit ngunit matatag. Nakatayo ng magkatabi sa sikat ng araw. Sa refleksyon na iyon, tila nakangiti pa rin si Rizal dahil sa huli, sa bawat ulan, laging mailiwanag na naghihintay sa dulo nito.
Mga kaibigan na tagapakinig, pagkatapos pakinggan ang kwentong ito, marahil na intindihan nating lahat ang isang bagay, na ang dilim ay hindi laging nagtatago sa tahimik na lugar. Minsan, nakatayo ito sa tabi mismo ng liwanag, nakasuot ng mukha na tila ordinaryo, kahit na marangal sa buhay. Ang linya sa pagitan ng tama at mali ay madalas na napakanipis. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang pag-alis sa lahat ng dilim, kundi ang pagpapanatili na hindi mamamatay ang maliit na liwanag sa loob ng ating puso. Tulad ni Nabagas, Ayu at Rizal. Hindi sila perpekto. Natakot din sila. Ngunit naglakas loob silang tumingin sa dilim at hindi sumuko sa kawalan ng pag-asa. Dahil ang tunay na hustisya ay hindi lamang isang resulta, kundi isang paglalakbay na puno ng sakit. Ngunit ginagawa pa rin ito ng may tapat na puso. Kung may isang bagay na gustong iparating ng kwentong ito, marahil ito ay, sa bawat buhay, laging may dilim na naghihintay. Ngunit hanggat naglakas loob tayong tumayo at sindihan ang liwanag, hindi kailanman mananalo ang dilim. Maniwala sa kabutihan kahit na maliit. Manatiling tapat kahit na